Ha? Oh, dito tayo sunod, mga kababayan. Ha? Pakita natin ha. Dito tayo kay Baste at kay Magalong, mga kababayan. Alam nyo ba, mga kababayan, si Baste at si Magalong, sabi ni Jesus Mercado, gusto mo adik presidente at magnanakaw? Alam nyo, yung salitang adik at magnanakaw, mabilis lang sabihin. Pero pag hingian ka ng pruweba, wala kang may pakita. Pero pag sinabi natin presidente nating baliw, nakikita mo yan. Kahit hindi mo na kailangan ng dokumento eh. Pag sinabi mong presidenteng adik magnanakaw, mabilis sabihin. Pero pag hanapan ka ng pruweba, wala kang may pakita. Pero pag sinabi mo, gusto mo bang presidente na baliw? Nako, si Sara tignan mo. Hindi mo na kailangan ng ano dyan eh. Psychiatrist, alam mo na agad. Yeah? So ito, mga kababayan, dito tayo kay Baste at kay Magalong. O ito, kapatid pruweba. Naku, hindi ko na kailangan ng pruweba nga. Panuorin mo na lang si Sara kung paano maging baliw. Diba? So ito, mga kababayan, pakita ko sa inyo kung paano birahin ni Baste Duterte si Magalong. Ito po, mga kababayan, matatawa kayo dito eh. Ito, pakinggan nyo ha. Naiupaw nga mayor nga baga kay now, nasa kaugalingon ng sudad mo at to dire, kunya kitanaw na ko yung boto sa 60%. Meron daw kalbo na mayor na makapal ang mukha na mapupunta daw ng Davao, tapos tawag dito, mag-inspection daw sa mga proyekto sa Davao. Sino ba yung kalbo na mayor? Si Magalong. Tapos tinignan daw ni Baste ang boto ni Magalong sa 60% lang. Ulitin ko ha. Naiupaw nga mayor nga baga kay now, nasa kaugalingon ng sudad mo at to dire, kunya kitanaw na ko yung boto sa 60% ra sa dito sa lugar. Ang atong mayor nga si Rodrigo Roa Duterte gipili 85 to 90% of Davaoenos kami inyong imbestigahan. Ulaw sa diba? Galit na galit siya. Sabi niya, merong kalbo na mayor na makapal ang mukha, pupunta ng Davao mag-imbestiga. Tapos nung sinilip daw niya ang boto sa 60% lang. Ngayon naman, si Digong daw, binoto ng mga taga Davao, 80 hanggang 90%, tapos sila daw imbestigahan. Alam mo, Baste, ito lang. Alam mo, dito mo mapapansin, mga kababayan, na si Baste dinaan sa sigaw para ang sabihin matapang. Pero kung basihan mo ang kanyang sinasabi, ang layo. Ganito yan. Alam nyo, hindi mo madala sa sigaw yung para sabihing matapang ka. Kasi sa totoo lang, ang pagpunta ni Magalong dyan sa Davao para mag-imbestiga, sa mga proyekto yan na ghost at substandard. Wala pong kinalaman yung boto ni Magalong at ang boto ng tatay mong si Digong. So hindi porket sumigaw ka dyan, ay magaling ka na't matapang ka na. Ang layo po, Baste, ang layo. Ang pagpunta ni Magalong dyan bilang advisor ng ICI, mag-imbestiga kung merong mga proyekto at sabit ang pamilya mo sa DPWH project katulad ng 51 billion ng kapatid mong si Pulong. Wala pong kinalaman ang boto ni Magalong at ang boto ng tatay mo. Kasi ganito lang yan eh. Kung sa boto tayo magbasihan, sa boto ni Magalong versus boto ng tatay mo, ganito yan. Si Magalong kumuha ng botong 60%, si Digong kumuha ng 80 to 90%. Pero ang tanong, nasaan ba si Digong ngayon? Nakatulong ba ang boto niyang 90% para makauwi siya sa Pilipinas? Hindi! Nakatulong ba ang boto niyang 90% para palaguin ang ekonomiya ng Davao? Hindi, kasi nakakulong siya. Samantalang si Magalong nakatulong siya not only for his constituent and also his lalawigan, but also in entire country. Kasi mabubulgar niya yung mga kabulastugan ng mga kapwa niya politiko na magnanakaw. Diba? Yun ang totoo. Walang kinalaman ang 60% boto ni Magalong sa 90% boto ni Digong, kasi aanhin mo kung mahalin ka ng 100% dyan kung hindi naman nakakatulong sa kanya yung boto niya.
'Di ba? Kaya dito mga kababayan, dito mo makikita na ang tao kapag matapang dapat on topic. Hindi yung investigasyon, pumunta ka sa boto. Nilalait mo eh. Hindi po sagot, no? Ang panlalait. Dapat ang gawin mo, kung wala kayong tinatago dyan sa Davao, hamunin mo si Magalong. Pumunta ka, samahan kita. Kung may makita ka, mag-resign ako. Kung wala kang makita, mag-resign ka. Ganun dapat. Ang totoong tapat at mayabang, matapang. Yeah? Hindi yung sisilipin mo yung kanya eh. Kahit 60% yan, nanalo siya eh. Di ba? Kahit nga 40% yan, kung nanalo siya, wala siyang magawa. Buti nga si Magalong nagtrabaho, ikaw hindi. Ang tanging ginagawa mo lang, puro ka paninira, puna sa administrasyon. Di ba? Kung talagang wala kayong tinatago dyan, hamunin mo si Magalong. Pumunta ka ng Davao, i-check mo yung proyekto namin. Kung may makita ka, magritero ako. Kung wala kang makita, ikaw ang magritero. Ganon. Di ba? Diyos ko po. 60% na sa dito sa lugar. Ang atong mayor, nga si Rodrigo Roa Duterte, gipili 85 to 90% of Davaoenos. Kami inyong imbestigahan. Ulaw sa tas pagkaupaw. Walang kinalaman yung pagpili kay Digong ng 80%. Ang Pilipinas nga noon, binoto siyang presidente at nanalo siya, pero kita mo naman ngayon kabulastugan ang ginawa niya. Di ba? Hindi basihan dyan. Baste. Hindi basihan ang boto ng 80% dyan sa lalawigan ninyo or sa syudad ninyo. Kasi kahit binoto ka ng 100%, kung magnakaw ka, walang magnanakaw na nagsasabi. Baste. Ikaw, tanungin kita, magnakaw ka, sasabihin mo sa mga bumoto sa'yo, nagnakaw ka, sa tingin mo iboboto ka pa ulit? Walang magnanakaw na nagsasabi, baste. Tignan mo, naging presidente nga siya, anong nangyari sa bansa ngayon? Halos lahat ng korupsyon nagmula sa administrasyon ng tatay mo. O di ba binoto din siya ng 16 million ka Pilipino? Di ba nanalo siya ng for almost 6 years siyang nakaupo? Sa loob ng 6 na taon, wala tayong nakitang mali kasi magaling siya. Pero nung bumaba siya ngayon, lahat ng kabulastugan at katiwalian galing sa administrasyon niya. Kita nyo yan? Hindi basihan dyan nga porket binoto ka ng 80 at 90% ay wala ka nang ginawang katiwalian. Nung naging presidente nga siya, wala tayong nakita. Pero nung pagbaba niya, ang dami pala. Di ba? Ganun yun. Hindi, ganito yan eh. Ganito yung kwento niyan. Sa madaling salita, baka sabihin ng mga tao, Kent, hindi namin naintindihan yung sinabi ni Baste. Ganito yan. Hindi porket nagsuot ka ng bota ay hindi ka mababasa. Hindi porket ang bota mo ay hanggang hita, hindi ka mababasa. Ganito yan mga kababayan. Ang bota niya hanggang hita, pero ang tubig hanggang dibdib, nababasa pa rin. Useless pa rin ang bota. Diba? Ganun yun. Hindi po basihan ang dami ng bumoto sa kanya. Kung may ginawa siyang katiwalian or wala, hindi po na nagbibi sa boto yan. Diba? Sa totoo lang, kapag inaprubahan ni PBBM ang anti-political dynasty law, wala ka nang sisigaw-sigaw dyan sa stage. Diba? Ulitin ko po mga kababayan. Ipagpatuloy natin itong kay Magalong at kay Baste. Sa mga hindi po nakakaalam, Kent, ipaliwanag mo nga sa amin kung anong ibig sabihin ng anti-political dynasty law. Ganito yan. Kanina kasi mga kababayan, mayroon kasing isang supporter si Digong na nag-comment si Tio Moreno. Ang sabi niya sa mga kakamping, anti-dynasty daw ang sigaw ni Catriona. Nakita niyo si Catriona kanina umakyat sa stage. Sana daw aprubahan ang anti-dynasty law. Pero ang sabi ni Tio Moreno, sigaw kayo ng sigaw ng anti-dynasty law. Pero pinopromote nyo si Bam Aquino. Saan ba daw galing si Bam Aquino? Di ba sa pamilyang Aquino, naging presidente, naging senador, naging presidente? Hindi po porket galing ka sa angkang politiko, ay anti-dynasty law na ang tawag dun. O produkto ka ng dynasty. Political dynasty. Hindi po porket ang tatay mo presidente, nanay mo presidente, ay
political dynasty ka na. Hindi po. Ganito po ang ibig sabihin ng political dynasty. Si Bam Aquino po, this time, si Bam Aquino, siya lang po ang nag-iisang Aquino na politician. Ngayon, i-compare natin sa mga Duterte, mula sa pamangkin, sa kapatid, sa pinsan, sa apo, sa anak, lahat po sila nasa posisyon. Yan po ang tinatawag natin na dapat ipagbawal yan kasi nga pasok yan sa anti-dynasty o political dynasty law. Yun po ang ibig sabihin. Hindi po porket anak ka ni Digong, ay bawal ka nang tumakbo. Hindi po ganun. Ang patunay doon na pasok ka sa political dynasty law or anti-political dynasty law, yung halos lahat kayong magkakapatid nasa posisyon ngayon. Kita mo, si Sara Vice President, si Pulong kongresista, yung anak congressman, yung anak mayor o vice mayor, tapos yung kapatid mayor, tapos yung pamangkin pa. Halos lahat sila, parehong apelyido, nasa politika. Yun ay pasok po yan sa anti-political dynasty law. Pero kung i-compare mo si Bam Aquino, sa buong pamilyang Aquino, isa lang po ang nasa Senado, si Bam lang. So hindi siya pasok. Pero kung dynasty o political dynasty ang pag-usapan, pasok siya. Kasi anak siya ng presidente at pamangkin siya ng presidente at anak din siya ng senador. Di ba? Kung ngayon pagbabasihan mo, kung ang batas ng political dynasty law ay naaprubahan, tanggal lahat yan. Isa lang sa mga Duterte ang matitira. Di ba? Kaya Tiyo Moreno, sana nung kinantot ng tatay mo yung nanay mo, sana nag-condom siya para hindi ka maiputok sa poke ng nanay mo. Kasi nga, tignan mo, nung hindi nag-condom ang tatay mo, nagkalat ka ng kabubuhan. Di ba? Kita mo? Diyos ko po. Hindi porket tatay mo presidente, nanay mo presidente, ay political dynasty law, hindi ka na pwedeng umupo. Tanga. Ang ibig sabihin noon na bawal ang umupo yung pagkaparehong apelyido sa iba't ibang posisyon, sabay-sabay. Yun ang pinagbabawal. Pero hindi pinagbabawal kung si Sara lang naman tatakbo, lahat ng kapatid niya hindi, pasok siya. Ganon yon. Alos ngayon lahat sila magkakapatid may pwesto. Yun ang pinagbabawal. Di ba? Kita mo? Kaya kayo mga DDS, sana yung pinagkakantot ng tatay nyo, yung nanay nyo, dapat nag-condom siya. Bakit? Kasi wala siyang condom, kaya kayo na iputok sa puki ng nanay nyo. Kaya yun, nagkakalat kayo ng kabubuhan, di ba? Yun po yun, mga kababayan. Ay padulngan, abante na, walay atas dire. Pero ayaw tos bini abante, kaya wato yung pulos. Di ba? Pero tanaw despite the adversity nga itong kinaatubang ani ato ang takbayan, sige tagpalisuran, tanawa, na ay, sa ba no, itong ICI nila nga, investigative body daw kuno nga muadto dire, nga nay upaw nga mayor, nga baga kay na, nasa ikaw galingon ng syudad, muadto dire, kanya kitanaw na ko yung boto, sa 60% rasa dito sa yung lugar, baga kisag naman para mag-imbestiga kuno dire, ang atong mayor, kasi Rodrigo Roa Duterte, gipili 85 to 90% of Davaoeños. Kami inyong imbestigahan. Anong kinalaman nun? Ulaw sa tas magkaupaw. Anong koneksyon nun? Dagang mga department heads, mga iguan Marami daw mga department heads matatamaan. Bakit? Diba? Yun lang tanong ko, Mayor Baste. Walang kinalaman yung boto ng tatay mo at boto ni Magalong. Ang importante dyan, kung pumunta si Magalong dyan at wala kayong nasilip or hindi kayo masilipan ng katiwalian, walang problema. Pero kung pumunta si Magalong dyan at nasilipan kayo, yun ang may problema. Bakit kung pupunta si Magalong sa Davao at mag-imbestiga, anong problema? May tinatago ka ba? Diba? May tinatago ba kayo? Bakit kayo nagagalit? Dapat hindi kayo magalit. Dapat matuwa kayo. Kasi bakit napopromote yung lugar ninyo kahit amoy tae? Di ba? Alam nyo ba kung bakit ko tinawag amoy tae? Try mo magdala ng durian sa aeroplano. Di ba pinagbabawal? Diyos ko. Ganon yun. Hindi naman kinalaman yung boto dun eh. Huwag kayo matakot kung wala kayong tinatago. Kung may tinatago kayo, hala sige. Matakot kahit magalit kayo. Di ba?